kandidato ako, gusto kong maging presidente, itigil niyo yan, walang ebidensya ang impeachment. Hindi po yan uobra. Kahit sa korte, pag sinabi mong namuliti ka lang, hindi rin uobra. Kasi sa impeachment, resibo, ebidensya, testigo ang pagbabasihan. Ito po ang nangyayari at mangyayari pa. Ang totoo na mamumulitika ay itong mga taga-suporta ng mga Duterte at mismong si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi siya yung nagdeklara na siya ay tatakbong presidente ng Pilipinas sa 2028. Yan naman ay kanyang karapatan, hindi ko sinasabing mali yan. Karapatan niya yan. Kaya lang, mula nung siya magdeklara, ang kanyang gagawin at lahat ng gagawin ng kanyang mga taga-suporta, politika, pamumulitika. Dahil nagdeklara na siya eh. So, lahat ng kanyang gagawin, hindi na maiwasan, may kulay politika. Yung kanyang interest na maging pangulo, yung interest na siya tumakbo, ano man ang gagawin niya, related na yan sa kanyang plano, pangarap, na kumandidato at maging pangulo. Hindi na po maiiwas yun. Yan ang aking personal na opinion, analysis sa issue ng galaw ng Duterte, ni Sara at kanyang mga followers. Kasama na yung kanilang mga vloggers, mga abogado at iba pa. Alam niyo kung bakit? Yan ang aking paniniwala at nakikita sa kanila. Kasi mag-uumpisa na nga po sa Committee on Justice na talakayin ang impeachment complaint. 4 yun. At tiyak, ngayon pa lang, laging ang sasabihin at depensa ng mga Duterte at mga Duterte, politika lang, pinipigilan lang ang pagtakbo ni Sara, kaya may impeachment. Ililigaw nila ang issue ng betrayal of public trust. Lilinlangin nila ang mga Pilipino at kanilang paniniwalain na pamumulitika lang itong impeachment. Tatapunan nila ang issue ng grappling corruption sa Office of the Vice President, Office ng Department of Education, nung siya ay nandiyan pa, at yung kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, at may inutusan siya, patayin ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Pagtatakpan nila yun, palalabasin ang lahat ng laman ng impeachment complaint at gagawin ng Kongreso at Committee on Justice ay harassment at pamumulitika lang. Ayan po ang kanyang papalabasin. Hindi totoo na pamumulitika ang investigasyon, ang impeachment, kasi yan ay nasa proseso. Yan ang sinasabi ng saligang batas. Ang impeachable official ay dadaan sa Kongreso pag may nag-file ng impeachment complaint. Nasa saligang batas yan. Walang kaugnayan yan sa pag-aambisyon ni Sara na siya maging Pangulong Bansa matapos siyang magdeklara. Sila ang bubura at paniniwalain nila ang mga tao na siya ay i-impeach dahil gustong maging Pangulo. Siya ay i-impeach para pigilan na siya ay maging Pangulo ng Bansa. Yun ang palalabasin. Pero hindi po yan ang basihan ng impeachment complaint. Ang impeachment complaint ay nakalatag dahil yung mga complainant, marginalized sector, civil society, kaparian, mga madre, abogado, at inendorso ng mga congressman. Yan ang rule, yan ang proseso. Tapos na sa Office of the Speaker, nandiyan na nga po sa Committee on Justice, nasisimula na sa Monday. Kaya po pinapaliwanag ito, hindi po ako spokesman ng Kongreso o ng Committee on Justice. Yan po ay aking sariling pananaw at paniniwala base sa aking pag-aaral. Matagal na tayo nakatutok sa politika at takbo ng gobyerno natin. Talaga pong hahaluan at pilit nilang palalabasin lahat ito politika. Parang yung nangyari din pag yung pre-trial sa ICC ni Duterte, pilit pinapalabas ng kanyang defense counsel na puro politika lang, harassment lang, hearsay lang. Yan lang kasi ang kanilang argumento. Pero kung titingnan mo, sila yung unang may ambisyon
na tumakbong Pangulo, sila yung mayroong political na galaw. Sila yung namumulitika kasi nagdeklara na. Di ba? Kung ang layunin ng ni Sara Duterte kaya nagdeklara base sa advice sa kanya na maging depensa sa kanyang impeachment ay political harassment kasi kandidato siya o kakandidato siya. Maling strategy yan. Kaya ngayon pa lang, inuuna ko na po sa inyo for your information, for education sa lahat ng mga viewers, followers, at subscriber ng aking mga channel. Malinaw po yan. Sila ang namumulitika. Hindi komplena, hindi kongreso, hindi senado kung aabot sa kanila. Ang trabaho ng komplena, obligasyong magreklamo. Ang kongreso at senado, trabaho nila under yung constitution o saligang batas. Ang proseso ng impeachment sa kanila dadaan. Walang pakialam ang congressman, ang komplena, at mga senador kung aabot sa kanilang kaso sa political ambisyon ni Sara Duterte. Kahit na ulit-ulit sabihin nilang ito'y harassment, political harassment, para hindi makatakbo si Sara pag na-impeach, hindi ho yun ang layunin. Yung hindi siya makatakbo kung sakaling ma-impeach siya, yun ay kaparusahan. Yun ang sinasabi ng batas. Yun ang ibig sabihin ng impeachment. Tanggalin sa posisyon at ibang sa lahat ng public office. Magdeklara siya na kandidato siya o hindi, yung pa rin ang kaparusahan pag na-impeach, pag napatunayan. Pero kitang-kita mo yung kanilang mga plano. Kaya sunog na sunog naman para sa akin, sa aking observation at pananaw, yung kanilang plano na ngayon pa lang nagkakabuo na. Ebidensya ang pag-uusapan. Yun ang dapat harapin ni Sara. Hindi pwedeng, hindi ko harapin yan, pamaharas lang yan, politika lang yan. Subukan mong gawin yan. Tingnan natin kung ano magiging tingin ng Kongreso at ng Senado dyan. Para sa akin, personal kong opinion, hindi depensa ang dahilang kandidato ako, gusto kong maging presidente, itigil niyo yan, walang ebidensya ang impeachment. Hindi po yan uobra. Kahit sa korte, pag sinabi mong namuliti ka lang, hindi rin uobra. Kasi sa impeachment, resibo, ebidensya, testigo ang pagbabasihan. Sa korte, ganoon din. Kung nasa korte, ebidensya, dokumento, testigo ang pagbabasihan. Hindi hearsay na harassment, hindi hearsay na pamumulitika, hindi kung ano-ano sa mga political ambisyon. Walang kinalaman ang ambisyon sa politika kapag ebidensya ang pinag-uusapan. Para po sa inyong kaalaman. Abangan ninyo, actually nagsimula na sila. Pag nagsimula itong impeachment na ito, yan ang sasabihin. Kung ano yung kanilang argumento para idepensa si Duterte do sa ICC, yun din ang kailang magiging argumento. Higit pa sa kailang gagawing argumento na si Sara ay kandidato ayaw patakbuhin